May? Tawag ni Cleophas sa anak. Pagkatapos ng ilang tawag, ay sumungaw naman ito mula sa pinto ng bahay. Bakit, ma? Halika nga rito. Kunin mo yung pera nasa ilalim ng kama. May 100 doon. Ibili mo ng 2 kilong bigas at saka umutang ka ng ulam kina Aling Molly. Nang mapansing hindi sa kanya nakatuon ang pansin ng anak, ay pumitik siya sa kanyang harapan. Hoy, nakikinig ka ba? Aniya na kumuha ng atensyon ng anak. Opo, pero ma, ano yan? Anito at tinuro ang panyong pinag-ubuhan niya kanina. Maraming plamang naroon na bagong-bago pa. Tinupi niya yon at nilagay sa labada. Oh, wala yan. Isipon lang yan galing dito sa damit ng anak ni Aling Cora. Sige na, gawin mo ng inuutos ko at baka nagugutom ng mga kapatid mo. Matatagalan pa ako sa pagtapos ng mga labadang to eh. Aniya, napigil-pigil ang sariling maubo. Si mama naman kasi, ang dami-dami niyang labada ni Aling Cora. Pang isang barangay tapos tinanggap mo pa. Talak ng anak niya. Tila ba hindi to 8 taong gulang kung makapagsalita. Hayaan mo na, malaki naman ang ibabayad eh. Hayaan mo ma, paglaki ko po, hindi mo na kailangang tumanggap ng labada. Alam ko, kasi makakapagtapos kayo ng... Kasi ako nang maglalabada para si mama. Seryosong putol nito sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya at napailing. Hindi yan ang gusto kong marinig, May. Bakit ma? May masama ba sa paglalabada? Siyempre wala. Ang gusto ko lang marinig ay makakapagtapos kayo ng pag-aaral at hindi para sa akin, kundi para sa sarili ninyo. Naiintindihan mo ba ang mama? Opo, pero siyempre kapag nakapagtapos kami ng pag-aaral, para sa iyo rin po yun. Ikaw ang gagawin naming inspiration, mama. Anito na humaplos sa puso niya. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Naputo lang pagmamoment nila nang dumating si Jolay, ang isa sa kambal ni May. Mama, nagugutom na ako. Walang pagkain sa loob. Gusto ko nang kumain. Anito sa naiinis na tono. Napakabosi ng anak niyang to. Hindi niya tuloy maiwasang isipin ng ama nito. Kuhang-kuha nitong ugali ng kanyang ama. Demanding at bossy. Maghintay ka nga, Jolay. Puro panunood na lang ng TV ang ginawa mo tapos nagre-reklamo ka pa. Ani May na ayaw magpatalo sa katarayan. Oops, tama na yan. Ay, sige na May, gawin mo ng iniutos ko. At ikaw naman, Jolay, linisin niyo ni June ang bahay. Magtulungan kayo para mapadaling paglilinis. Shh! Bugnot na Anito at nagmarcha papasok ng bahay. Napakamot na lamang sa ulo si Cleophas. 28 lamang siya, ngunit pakiramdam niya ay inuuban na siya dahil sa triplets na anak niya. Tanging si May lang ang hindi masyadong nagpapasakit ng ulo niya. Partida, 8 taon pa lamang mga ito pero sobrang nasistress na siya. Bigla niya tuloy naisip kung ano kaya ang naging buhay niya kung kasama niya ang ama ng mga bata. Ay, iniisip mo na naman yan, Cleophas. Tumigil ka nga. Sita niya sa kanyang sarili at nagpatuloy sa paglalaba. Kinagabihan ay maagang nagpahinga si Cleophas dahil sa pagod. Ipipikit na sana niyang mga mata nang biglang sumulpot ang anak niyang si May na may nakapaskil na makahulugang ngiti sa labi. Ano na namang iniisip mo? Alam kong ngiting yan, May. Kwentuhan mo ako, Mama. Tungkol saan? Tungkol sa lalakang kasama mo sa picture. Anong picture bang sinasabi mo? Patay mali siyang tanong niya, kahit nang totoo ay alam niyang tinutukoy nito. Yung picture na nakatago sa ilalim ng kamo, Mama. Ito oh. Anito at nilabas ang hawak nitong picture. May, bakit mo pinakailaman yan? Akin na, bigay mo na sa akin. Kwentuhan mo muna ako, Ma. Bakit parang nakikita ko ang younger version nito sa amin? They look the same, Mama. Ito bang papa namin? Anito, na bahagyang napalakas ang huling sinabi, kaya na may pumasok ang 2 bata sa kwarto. Narinig ba namin salitang papa? Ani June, nakakapasok lang kasama si July. What's that? Ani July at hinablot ang picture kay May. Dahan-dahan naman, Jack. Mapupunit yan, lagot ka kay Mama. Oh, bakit kamukha ko to, Mama?
He's like the older version of me. Ani July nang tinitigan ng picture. Nakiisyoso naman si June. Kamukha ko rin siya, Mama. Siyempre, magkamukha kami ni Julie. Ani June. Napalunok si Cleophie at napahilit sa sentido. Siguro yung oras na para malaman ng mga bata. Gagawa na lang siguro siya ng kwento kung bakit hindi na nila kasama ang lalaki. Wala na nga siyang nagawa, kundi huminga muna ng malalim. Hali kayo, akit kayo dito sa kama ko. Mabilis pa sa 4 nakasampa sa kama ang mga ito. Yan ang papa niyo. Hindi na nagulat ang mga ito sa sinabi niya. Menu, pero nasa na siya ngayon, Mama? Paano kayo nagkakilala? Was it like Romeo met Juliet? Si May na nag-i-imagine. Inabandonan niya ba tayo, Ma? Si June naman na nagtataka. Isa-isa lang mga anak. Ang unang tanong ang sasagutin ko ay kay May. Kasi nga, ladies first, hindi ba? Aniya, at umingos naman ang 2 lalaki pero hindi nagreklamo. Hindi kasing romantic ng pagkikita ni Romeo at Juliet ang nangyari, May. Baliktad nga eh. Kasi unang kita ko sa kanya, hindi ako nabighani. Uminit ang ulo ko at umakyat lahat ng dugo ko sa katawan. Aniya, at natawa ng maalalang pagkikita nilang 2 ni August. Oo, dito niya sinunod ang pangalan ng mga anak. Bukod sa wala na siyang maisip na pangalan noong panahon na yon, ay gusto niyang maging unique din ang pangalan ng mga anak niya. Bakit naman, Mama? Alam niyo, nasa kanya kasi ang lahat eh. Nasa kanyang lahat ng ayaw ko sa isang lalaki. Arogante, masama ang ugali, at mayabang. Putol niya sa salitang mayaman. Kung ganon, paano kami nabuo kung hindi pala kayo magkasundo? Siyempre nagkasundo naman kami. Nilaman ko kasing hindi naman talaga masama ang ugali niya. Hindi siya arogante at mayabang. Kaya ayun, nagkahulihan kami ng loob. Anong pangalan niya, Mama? Tanong ni July na kinangiti niya. Ang pangalan niya ay August. August? Tapos May, June, July at August? Litong ani June. Tripping ka ba, Ma? Ani to at humagalpak ng tawa si Cleophie. Tawang-tawa siya sa reaksyon ng kanyang mga anak. Oh, di ba? Inspired si Papa niyong napaka-unique ng mga pangalan. Pero nasa na ba siya ngayon, Mama? Bakit hindi natin siya kasama? Naghirap din ba siya kagaya natin, Mama? Napalunok siya sa tanong na yun ni June. Gusto niyang sagutin ito ng hindi anak, hindi kailanman maghihirap ang ama ninyo dahil kasali yon sa pinakamayaman sa bansa. Ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Hindi ka na sumasagot, Ma. Tumikhim siya. Bukas ko na ipagpapatuloy ang kwento. Matulog na kayo at magpapahinga ng Mama. Good night, mga anak. Si Mama naman eh. Sige na, punta na kayo sa kwarto ninyo. Good night na mga anak. Aniya, at walang nagawa ang mga bata kundi umalis. Bago matulog, ay tinitigan muna niya ang litrato. Isa lamang yun sa napakaraming koleksyon niya ng mga litrato nila. 8 taon na rin ang nakakaraan, ngunit kahit kailan ay hindi ito nawala sa kanyang isipan. Ang nag-iisang lalaking minahal niya. Kinabukasan ay maaga siyang gumising para magtinda sa palengke. Nagluto lamang siya ng agahan para sa mga anak at nagbili ng sulat na mananitili ang mga ito sa bahay at huwag lalabas dahil magtitinda siya sa palengke. Pagdating sa pwesto ay marami nang mamimili ang nakalinya sa ibang nagtitinda. Nagmadali siya sa pag-aayos ng mga gulay na ibinebenta. Gulay! Gulay! Gulay, ma'am, sir! Preskong presko po! Sigaw niya. Maraming customer naman ang lumapit at bumili. How much is this? Mixed vegetables? Tanong ng isang sopistikadang babae sa kanya. Each pack is 15, ma'am. Aniya at tinitigan ng magandang babaeng nasa harap niya. Oh, I'd like some. But I'm afraid my boyfriend will like it. Ani to sa mababang boses at umalis. Napailing lang si Cleophie. Siguro yung nagbistulang walis tingting ang boyfriend nito dahil hindi kumakain ng gulay. Sinundan niya ng tingin ng babae at napanganga nang makita ang kasama nito. Walang iba kundi ang ex niyang si August. Nanlaki ang mga mata niya nang itinuro ng babae ang pwesto niya kaya dali-dali siyang yumuko. Taimtim siyang nagdasal na sana hindi maisipan ng babaeng bumalik
dahil papanawan talaga siya ng ulirat. Hoy, Cleophie! Anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Margie, ang umuuko pa ng katabi niyang pwesto. Aha? Wala. Nag-aalis lang ng alikabok. Umalis na ba yung sopistikadong babae? Tanong niya na nakayuko pa rin. Oo, kanina pa. Babalik niya ata rito kaso hindi ka nakita. Ikaw ba naman kasi, kung kailan may customer, saka ka naman maghahanap ng alikabok. Talak ni Margie sa kanya. Ay nako, mabuti nang walang customer kung ang mga yun palang bibili. Bulong-bulong niya. Pag-ahon niya sa pagkakayuko, ay nanlaki ang mga mata niya nang nasa karap na pwesto ng mga ito. Dali-dali ulit siyang yumuko. Margie, ang sabi mo umalis na. Pabulong na si Tanya rito. Ay, iba palang tinutukoy mo. Bakit parang nakakita ka na naman ng multo? Gaano kalaki bang inutang mo sa mga yan? Hoy, hindi ako nagkautang sa mga yan, no? Depensa niya. Ibang utang kasi ang ginawa niya kay August. May face mask ka dyan? Oo, teka lang. Kunin ko muna ang bag ko, ha? Oh, eto. Huwag kang mag-alala. Bagong bili na disposable mask yan. Malinis na malinis. Ani to at iniabot ang mask sa kanya. Salamat, ha? Ilang minuto lang ay narinig niya ang boses ng babae kanina. Hi! Where na ba yung tindera here kanina? Rinig niya ito. Sumenyas naman si Margie sa kanya. Doon na siya dahan-dahang nagpakita. Hi! How may I help? Aniya. Kumpiyansa na siyang hindi siya makikilala ni August dahil sa mask. Idagdag pang nasa kabilang pwesto pa ito. I would like some of this mixed vegetables. Silly me. My boyfriend likes vegetables pala. I should have known better. Anito na kinaasim ng mukha niya. Masyadong OA. Kung alam niya palang na si August ang boyfriend nito, ay pinapakyaw niya na ito ng mga gulay niya. Si August kasi ang uri ng taong mabubuhay kahit gulay ang ulam araw-araw. Ito rin sigurong dahilan kung bakit ang gwapo at hot nito. O, te, paawat na. Anang isip niya. Ilang pack po ba, ma'am? Just 5 packs. Ibinalot niyang 5 pack at iniabot sa babae. Here. Anito at nagabot ng 1,000. Nang kukuha na siya ng sukli ay nagsalita ito. No, keep the change, ate. Anito na ikinaasim ng mukha niya. Ate, mukhang 40 plus na nga ito. Tapos siya mukhang teenager. Hindi na siya nakapag-react nang umalis ito. Pero bago pa man ito makasakay sa kotse, ay nahabol niya na. I'm sorry, ma'am, but I can take this. Here's your change. Aniya at diretsong inabot ang sukli rito. Dahil doon, ay napalingon si August sa kanya. Oh, I'm offended. But, okay. Anang babae. Napansin niyang pagkunot ng noo ng lalaki at paninitig dito sa kanya. Salamat sa pagbili, ma'am. Babalik po ako sa pwesto ko. Hey, wait. Tawag ni August bago pa man siya makaalis. Ngunit binaliwala lamang niya yun. Cleophie, wait! Bumilis ang tibok ng puso niya nang tawagan siya nito sa kanyang pangalan. Dahil sa kaba, ay mabilis na naglakad siya palayo. Ngunit narinig niya pang malakas na usapan ng mga ito. Who's Cleophie? Never mind. Namamalikmata lang siguro ako. Is it one of your girls, August? Nagsisimula ka na naman. Halika na nga. Yeah, ganyan ka naman eh. You don't care about me. Hindi mo nga ako sinusuyo kapag nagtatampo ako. You're embarrassing me, Lee. Stop it. You're so dramatic. Hanggang doon lang ang narinig ni Cleophie sa usapan. Nang makabalik na siya sa pwesto, ay napatulala siya. Hindi rin ba siya nakalimutan ng lalaki? Kahit nakamas siya, ay kilala pa rin siya nito. Pwede kaya siyang umasa na may puwang pa siya sa puso nito? Assuming ka, te. May jowa na nga yung tao. Kastigo ng isip niya. Hanggang sa gumabi, ay iniisip niya pa rin si August. 8 taon ang dumaan, pero parang walang nagbago rito. Mas gumwapo at bumata lamang ito sa mga lumipas na panahon. Mama, alam mo ba, nakita namin si Papa Ani June hindi natuloy dahil tinakpan ni May ang bibig. Ano? Wala ma. Nag-iilusyon lang tong si June. Hindi siguro nakakain ng tanghalian. Ano? Di ba nagbilin ako na huwag kayong magpapalipas ng gutom? Nako. Sorry ma, nakatulog kasi ako kanina kaya hindi ako nakasabay sa kanila eh. 2 hapunan ang kakainin mo ngayon, June. Ibang klase ka pala maripasan ng gutom. Nag-iilusyon. Si mama talaga.
Ingos ng anak. Pagkatapos makapaghapunan ay naglabas si Cleophie. Labada yun ni Aling Molly. Hindi niya matanggihan dahil dun sila umuutang ng ulam. Pag-ubo niya habang nagkukusot ng damit, kumuha siya ng panyo para lang mamutla dahil sa napakarami na namang plema ang naiubo niya. Mas marami na ngayon kumpara doon sa unang pag-uubo niya. Walang tigil na pag-ubo niya. Nahihirapan na rin siya sa paghinga. Nagsitakbuhan naman palapit sa kanyang mga anak. Ma! Anang mga ito, si May dumiretso sa likuran niya at hinagod yun. Si July naman ay pumasok ulit sa loob at kumuha ng tubig. Si June na hindi lamang gagawin ay humawak na lamang sa kamay niya. Eto ma, tubig! Alok ni July. Kinuha niya agad yun at uminom. Nagiginhawa ang aniya. Abot-abot ang kanyang paghinga na para bang sumali siya sa marathon. Ayos ka na ba, ma? Si June na nakatunghay sa kanya. Mama kasi, gabing-gabi na. Andito ka pa sa labas at naglalaba. Galing ka pa sa palengke kanini. Huwag yun na akong alalahanin mga anak. Ayos lang si mama. Sige na, magpahinga na kayo. Ayos? Puno na nga ng plama yung panyo mo. Kung sabihing sipunin naman yan. Umiiyak na ani May. Umiiyak na rin ang dalawang lalaki. Ma, gusto mo ba kaming mawala ng ina? 8 taon lang kami, ma. Kailangan ka namin. Ani May at sabay na nag-iyakan ng mga ito. Niyakap niyang mga anak at pinigil ang sariling huwag umiyak. Hindi kayo iiwan ng mama. Tandaan niyo yun, okay? Gagawin ko ang lahat para sa inyo. At ang pag-iwan ay ang pinakuling gagawin ko sa buhay. Huwag kayong mag-alala. Ayos lang ang mama. Pag-a-assure niya sa mga anak, ilang minuto pa silang nagyakapan bago na isipang pumasok na sa loob. Hindi niya alam kung anong ipinainom ng mga anak sa kanya at basta na lang siyang nakatulog. Kinabukasan ay tanghaling-tanghali na siyang nagising. At dahil yon, sisigaw na nagagaling sa labas ng bahay nila. Hoy, Cleophie! Lumabas ka dyan! Tingnan mong ginawa mo sa mamahaling damit ng anak ko. Halika't ingungod-gud kong mukha mo sa klorin. Sigaw ni Aling Molly sa labas ng bahay. Paglabas niya ng kwarto, ay nakita niyang mga batang nakatago sa isang sulok. Lumabas kaagad siya at nagpakita kay Aling Molly. Ano pong problema, Aling Molly? Mahinahong tanong niya. Anong problema, ha? Anong problema? Tingnan mong ginawa mo sa damit ng anak ko. Hindi mo ba alam kung gaano kamahal ang mga to, ha? Galit na anito at pinakitang mga damit na puro kupas. Kumupas sa mga yon dahil sa klorin. Sino namang naglagay ng klorin sa mga yon? Diyos ko, naku, pasensya na po, Aling Molly. Anong pasensya? Alam mo bang mas mahal pa to kaysa sa buhay ng mag-iina rito? Original, galing pang abroad ang mga damit na to. Mula sa mga batikang designers. Singhal pa nito. Mapag-uusapan man po to, Aling Molly. At saka, huwag niyong isasali sa usapan ng mga anak ko dahil magkakasubukan talaga tayo. Ayusin niyo po ang tabas ng dila niyo, Aling Molly. Aba? At ikaw pang nagtatapang-tapangan? Hoy, lubog ka pa sa utang mo sa akin. Pwede ko nang kunin tong bahay mo kung kailan kong gustuhin dahil sa laki ng utang mo. Babayaran ko ang lahat ng utang ko sa'yo, Aling Molly. Maghintay ka lang. At saka, ayusin niyo sana ang pananalita ninyo dahil maayos naman ako nakikipag-usap Hindi naman po kayo pinalaki sa squatter, hindi ba? Ayoko po ng away. Lalong-lalo na dahil ayokong madamay ang mga anak ko. Sana po naiintindihan mo ako. Ibang klase ka rin? Akala mo naman may ibubuga. Sige, maghihintay ako sa bayad mo. Anito at nagmarcha na paalis. Napahilot naman sa kanyang sentido si Cleophie papasok ng bahay. Kayong tatlo, sinong nakailam sa labada? Tanong niya sa mga anak na nagsisiksik pa sa sulok. Nagsituruan ng mga ito. Huwag kayong magturuan. Sinong nakailam at naglagay ng klorin sa mga damit? Si May. Si June. Si July. Sabay-sabay naan ng mga bata. Nahahapong umupo si Cleophie. Bakit niyo naman pinakailaman yun mga anak? Alam niyo ba ang mamahal ng mga damit na yun? Ma, I'm sorry po. Gusto lang po namin na makatulong sa'yo. Pagod ka na, ma. Inuubo ka na kaya kami nilang tumapos yung mga labada. Napabuntong hininga si Cleophie. Wala namang masama sa ginawa niyong pagtulong. Pero iba kasi nagiging kinalabasan
Hindi kayo marunong, hindi ba? Sana hinayaan nyo na lang yun doon at hinintay akong tumapos ng mga yun. O, anong nakuha natin? Di mas lumaki pang utang ko kay Aling Molly. Namomroblema ang aniya na napapahilot sa kanyang sentido. I'm sorry, Ma. I'm so sorry, Ma. Promise hindi na ito mauulit. Aning May at yumakap sa kanya. I'm sorry din, Ma. Anang dalawang lalaki at yumakap na rin sa kanya. Dahil doon ay nawala ang problema at galit ni Cleophie. Basta wag na kayo makikialam ulit Huwag nyo nang uulitin yun. Kundi, isasako ko talaga kayong tatlo. Guess nyo ba? Opo, Mama. O siya, tanghali na. Pero pupunta pa rin ako sa palengke. Huwag kayong alis Dito lang kayo sa bahay. Bili niya at nagtingin na naman ang mga bata. Alam niyang tingin na yun. May pinaplano ang mga ito. Pero ano na naman kaya? Nako, alam kong tinginan na yan. Pag uwi ko dito at wala kayo, lagot kayo sa akin. Hindi po kami alis, Ma. Dito lang kami. Ani May ngumiti. Kahit hindi kumbinsido si Cleophie, ay tumuloy pa rin siya sa palengke. Kailangan niyang magtinda, lalo pat tumoble ang utang niya kay Aling Molly. Samantala, habang abala sa pagpipirma ng mga papeles si August, ay bigla na lamang siyang kinatok ng kanyang sekretarya. Sir, may naghahanap po sa inyo. Sabihin mong busy ako. Marami akong trabaho ngayon. Ani niya na hindi man lang nagtataas ng tingin. Sir, makulit po Nag-aalinlangang sagot ng kanyang sekretarya. Sino ba yan? Nagtaas siya ng tingin. Mga chikiting po Ewan, bakit pinapasok ng gwardya? Siguro dahil ang cute. Kamukha mo, sir. Hagik-hik ng kanyang sekretarya na nagpakunot sa kanyang noo. Sino ba yung mga chikiting na yan? Nagulat siya nang lumaki ang pagkakabukas ng pinto at pumasok ang tatlong magkasintangkad ng mga bata. Ang dalawang lalaki magkaparehong mukha. Ang babae naman ay pareho rin. Pero may kaibahan lang dahil babae ito. Ay! Nahihiyang anang batang babae na bahagya pang yumuko. Parang may humapos sa puso niya dahil doon. Biglang may naalala siya. Ay, Kiris, anong ginagawa niyo rito? Nasaan bang mga magulang niyo? Idiot! You're our... Naputol ang pagsasalita ng batang lalaki nang sumingit ang babae at inirapan nito. We heard that, you have a lot of money. Mayaman ka. Pwede bang manghingi kahit katiting lang ng pera mo, Mr. August? Anang batang babae. At bakit ko naman gagawin yun? Pang-aasar niya sa mga ito. Dahil ikaw ang papa namin, you abandoned us. Tapos katiting nga lang ng perang hinihingi namin, hindi mo pa ibibigay. Anang batang lalaki, nakuhang-kuhang mga ereksyon niya nung bata pa siya. Ngayon lang niya napansin na parang nakaharap siya sa photo album niya nung baby pa siya. July! Shh! Anang isa pang batang lalaki at nilapitan ang tinawag nitong July. I'm sorry, kiddo. Pero marami nang pumunta rito at nagsabing akong ama nila. Kaya hindi na uubra sa akin yan. Then, you must be blind. Hindi mo ba nakikita? Magkamukha tayong apat. Kahit na ayokong aminin na kamukha kita, ay masasabi ko yan. Maraming panahon na nagkakamukhang mga tao, little boy. Hindi itong kauna-unahang nakasaksi ng ganito. Tama nga si Mama. Arugante ka, masamang ugali, at mayabang. Nasa'yo na lahat ng mga katangiang hindi gugustuhin ng babae. Buti nga't nagagusto pa si Mama sa'yo. Si June na matalimang tingin kay August. Halina kayo, let's go May, June. Nagulat siya sa pangalan ng mga ito. May, June, July, tapos siya ay August. O baka naman ibinagay lang yun ng mga bata kasi nga desperadong maging anak niya. Pagpasyansyan mo na po ang mga kapatid ko, Sir August. Isalamat po sa oras at pasyansya na po sa abala. Hinging pa umanhin ng batang babae sa kanya. Hindi siya nakakibo dahil nakafocus siya sa mukha nito na napakapamilyar. Para bang may nakita na siyang ganong mukha, kagayang-kagaya yun ni Cleophie. In fact, parang combination ng mukha nilang dalawa. Bago pa siya bumalik sa wisyo, ay nakaalis ng mga bata. Kinahapunan, nang umuwi si Cleophie sa bahay, ay naabutan niyang busangot ang mukha ng mga anak para itong natalo ng milyon-milyon. Oh, bakit busangot yung mga mukha ninyo? Mahabang storya, Mama. Ani July. Well, nakalaan ang buong oras ni Mama para makinig. Aniya
at umupo sa tabi ng mga ito. Wala ma, nagkaroon lang po kami ng hindi pagkakaunawaan dito sa bahay. Si May naman na as usual, parang may tinatago sa kanya. Naprapraning na ba siya? O sadyang may kakaiba talaga sa anak ni si May? Sa susunod na magpapacheck up siya, isasama na rin niya si May. Dahil baka ito talaga ang may problema. Sige, hindi na ako magtatanong pa. At mukhang wala naman kayong sasabihin eh. Diyan lang kayo, magluluto lang si mama ng hapunan. Ani at nagpunta na sa kusina. Pagkatapos magluto ng hapunan, ay kinuha niyang labadang tinanggap kanina at nagluto sa labas. Ma, maglalaba ka na naman ba? Nag-aalalang tanong ni June. Oo, kailangan na eh. Ilang minuto pa siyang naglalaba at nagparamdam na naman ang ubo niya. Ngayon ay masakit ng pag-ubo niya. Parang nadadala ng mga organs niya tuwing siya'y uubo. Diyos ko po, Cleophie. Ubo ba yan o TB na? Nagulat siya sa pagsulpot ng kapitbahay niya. Wala to. Nakalanghap lang ng masamang hangin. Sus, anyway, magpapalabala sana ako sa'yo. Pero parang iba na yung kondisyon mo. Ha? Hindi, okay lang naman ako. Kaya ko pang maglaba. Ihatid mo na lang dito ang mga labahin mo. Mabilis na putol niya rito. Sigurado ka? Baka ako pang sisihin mo pag lumala yung ubo mo, ha? Nako, kailan ba ako nanisi? Nanahimik na nga lang ako dito sa bahay eh. O sige, bahala ka ha. Basta ako, nag-aalala ko sa'yo. Hindi kita pinilit. Anyway, bago ako malis, ang payo ko sa'yo magpa-check up ka. Patingnan mo yung sarili mo. Mukhang kulang ka nilang sa pirma ng uod eh. Baliw. Okay nga lang ako. Sige na, kunin mo na ang mga labahan mo at nang malabhan ko pa ngayon. Bukas na, magagabi na oh. Magpahinga ka naman. Hindi pwede. Sa palengke ako bukas eh. Pag uwi ko na may maglalaba ulit ng ibang labada. Naku, Cleophie, pinapatay mong sarili mo. Hinay-hinay lang. Hindi ka bakal at hindi ka robot. Tao ka, Cleophie. Babae ka. Sige na, huwag mo na nga akong pangaralan. Alam ko naman yan eh. Salamat sa pag-aalala. Pero, okay pa naman ako. Ayan na nga ba eh. Sa susunod, may dugo na yung ubo mo. Sinasabi ko sa'yo. Anito at naglakad na palayo. Nais siyang matawa dahil ang sabi nito ay may dugo na sa susunod. Puro plama lang naman ang inuubo niya. Ilang sandali lang ay bumalik na ang kapitbahay niyang si Tessie dahil dala ang labahan nito. Ngunit akmang magsasalita na sana siya, ngunit inubo na naman siya ng inubo. Sunod-sunod na siyang umubo. Naalarma naman si Tessie at hinagod ang kanyang likod. Tess, hindi ako makahinga. Ani Cleophie, na hirap na sa paghinga. Napakapit na siya ng mahimpit sa kamay ng kapitbahay. Diyos ko po, ito na nga bang sinasabi ko eh. Agad nagsisigaw si Tessie at tinawag ang mga bata. Dahil doon ay nagsilabasa naman ang mga ito. Tumawag kayo ng tricycle. Dadalhin natin sa ospital ang mama niyo. Ikaw naman. Tinuro nito si May. Kunin mo ang mga gamit ng mama mo. Lalong-lalo na ang wallet. Bilis na. Anito at agad namang tumalima ang anak niya. Namumutla na si Cleophie dahil hindi na lubos na makahinga. Si Tessie naman ay halos nawala na rin sa ulirat dahil sa kaba. Naku, kapit ka lang Cleophie. Wala akong alam sa ganito. Please lang, huwag ka munang matitegi. Anito at hinagod-hagod ang kanyang dibdib. Aling Tess, ito na po ang tricycle. Sigaw ni July. Ay salamat. Makakatayo ka ba Cleophie? Tumango lamang siya. Inalalayan siya nito papasok sa tricycle. Doon ay mas hindi na siya makahinga. Tanging halinghing na lang ang lumalabas sa kanyang bibig. Teka Manong, hintayin muna natin ang isang bata. Pagtukoy nito kay May. Bilisan mo dyan May, hindi na makahinga si Mama. Sigaw ni July na pinapaypayan siya. Nakita niyang sumakay sa tricycle si May habang luhaan ang mga mata. Ma, huwag mo kaming iiwan. Anito at hinawakan ng kamay niya. Kahit nahihirapan na siyang huminga, ay sinubukan niya pa rin magsalita. Hindi. Ani niya at bigla na lamang siyang nahimatay. Nagising na lamang siya sa isang puting kwarto at may nakakabit sa bibig niya. Bago pa siya maghisterya, ay natukoy niya na nasa ospital siya at ang nakakabit sa kanya ay oxygen. Diyos ko,
Buti namat nagising ka na. Naku, Cleophie, kung mamalasing ka nga naman, puno ang pampublikong ospital, kaya dito ka sa pribado itinakbo. Doble gastos dito. Ani Tessie na umiiling. Hindi siya makasagot dahil naka-oxygen siya. Nga pala, umalis sa mga bata. Ewan kung saan pupunta. Nagpasama lang kay Rolly dahil may importanteng pupuntahan daw. Dagdag pa nito, si Rolly ay ang asawa nito. Pero saan naman kaya nagpunta ang mga anak niya? 8 taong gulang pa lamang ang mga yon at wala pang ibang alam na lugar. Samantala, nasa labas ng Gabe's Corp ang mga bata para makita ang amang si August. Sige na po, Manong Guard. Maawa na po kayo. Hindi po kami manggugulo sa loob. Gusto lang po naming makita si Sir August. Pakiusap na po. Pagmamakaawa na may si security dahil ayaw silang papasukin. Pasensya na, Ining. Pero bawal kayo sa loob. Ayos sana kung may kasama kayong matanda eh. Sige na po, Manong Guard. Importante lang po talaga. Maawa na po kayo sa amin. Si Juna halos lumuhod na sa harapan ng guard. Sige na, Manong Guard. Anong kaguluhan to? Sabay-sabay na napalingon ng mga bata sa nagsalita. Nagliwanag ang mga mukha nila nang makitang amang si August. Kayo na naman, nasan bang mga magulang ninyo? Bakit kayo hinahayaang magpalaboy-laboy dito sa kumpanya ko? Ani to na nagdidikit ng mga kilay. Kayo nga pong papa namin. Ngayon, sagutin niyo pong tanong mo. Bakit mo po kami hinahayaang magpalaboy-laboy dito sa kumpanya mo? Inis na ni July. Hindi ko kayo anak. Wala akong anak. Ngayon kung hindi kayo titigil, tatawag ako ng DSWD para kunin kayo. Ganyan ka na po baka walang puso at wala ka man lang madama para sa amin, kahit lukso ng dugo? Si June naman ang nagsalita. Nangyayari lang yan sa mga magkakadugo. Hindi ko kayo kilala, kaya hindi luluksong dugo ko sa inyo. Bulag ka po ba? Hindi mo po ba nakakitang magkakamukha tayo? Halos isigaw na yun ni July sa mukha ni August dahil sa frustration. Hindi sapat na dahilan yan. Wala kayong pruwebang magpapatunay na anak ko nga kayo. Wala nga kayong maipakita na litrato ng mga magulang nyo eh. Nang hindi sumagot ang mga bata, ay nagsalita ulit siya. Look, wala akong oras para sa mga kalokohan ninyo. Sinasakay yung oras ko sa mga walang katuturan na bagay eh. Alam niyo ba kung gaano ako kabisi na tao? Kaya kung naglalaro lang kayo, mabuti pang umalis na kayo. Ani August at tinalikuran ng mga bata. Eto po, sapat na po ba tong pruweba? Anang batang babae na nagpaharap sa kanya. May hawak itong litrato na kumuha ng atensyon niya. Nang kunin niya yon, ay bumigat ang dibdib niya at bigla'y nais siyang maiyak. Litrato nila iyon ni Cleophie, maraming taon nang nakararaan. Parang binagsakan ng malalaking bato ang dibdib niya dahil sa sobrang bigat. Nakalimutan nga niyang huminga dahil sa gulat. Anak kayo ni Cleophie? Anak ninyo ni Cleophie. Matigas na anang batang babae. Nais nang maiyak ni August sa oras na yun. Saka lamang niya napagtuunan ng pansin ang mukha ng mga bata. Sa unang kita pa lang ay masasabing mag-ama nga sila. Pero masyado nga yatang tumigas ang dibdib niya at hindi niya yun nakita at naramdaman. Ano nga ulit ang mga pangalan ninyo? Ako si May, at naman si July, at yan si June. Ani May at tinurong mga kapatid. Oh, Diyos ko. Bulong ni August at tumingala upang mapigilan ang pagbuhos ng mga luha. Wala po kaming ibang kailangan sa'yo. Nandito lang kami dahil nasa ospital si Mama. Kailangan po namin ng tulong ninyo. Pagkatapos ay pwede nyo na ulit po kaming kalimutan gaya ng ginawa ninyo. Ani July na mas nagpabigat ng nararamdaman niya. Lumuhod siya sa harapan ng mga ito. Ipagpasensya nyo na ang papa mga anak. Huwag ka po muna magpaliwanag. Isa ka na po ang drama. Samahan mo kami sa ospital dahil tiyak na walang kasama si Mama ngayon. Ani June na seryosong mukha. Napapikit si August dahil sa sakit na nararamdaman. Hindi niya masisisi ang mga bata kung bakit ganito kalamig ang pakikitungo ng mga ito ngayon. Nag-alis siya ng bara sa lalamunan at tumikhim. Saang ospital ba nakakonfine ng mama ninyo? Tanong niya. Pagkatapos sabihin ni May ang lokasyon, ay bumiyahe na kagad sila. Pagpasok sa ospital, ay hindi na mapirmi ang tibok ng puso ni August. Pagkalipas ng mahigit 9 na taon, ay makikita niya ulit ang babaeng nagpapabaliw sa kanya. Nang makapasok sa silid kung nasan si Cleophie, ay parang nakalimutan ni August na huminga. Nakita niya kaagad ang babae na nakahiga sa hospital bed
at may nakakabit na oxygen. Tulog ito, ngunit nang marinig ang ingay ng mga bata ay unti-unting nagmulat ng mga mata. Mama! Ani May. Nang matuon ang tingin nito sa kanya, ay nanlaki ang mga mata nito at mukhang natuklaw ng ahas. Nais niyang magalit sa babae dahil sa pagtatago sa kanya ng totoo, pero dahil sa kalagayan nito ay hindi niya magawa. Nag-iba ng itsura nito. Makikita ang pagod at stress sa mukha nito kahit nakahiga lang. Nagtitigan lamang sila. Ani mo'y nag-uusap ang kanilang mga mata hanggang sa dumating ang doktor. Excuse me sir, titingnan ko lang po si Mrs. Ani to at chinek si Cleophie. Lumabas sila ng mga bata sa kwarto kahit hindi naman sinabi ng doktor. Ano po bang sakit niya, Dok? Tanong ni August. Meron siyang chronic obstructive pulmonary disease o sakit sa baga. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi naman ito ganun kalala. Sinimulan ko na rin siyang bigyan ng gamot bukas o sa susunod na araw at pwede siyang lumabas kapag bumalik na sa normal ang paghinga niya. Ibibigay ko lang ang gamot na kailangan niyang inumin. Maraming salamat, Dok. At saka pinatulog ko nga palang pasyente. Maaari kayong manatili sa loob pero huwag masyadong mag-iingay para hindi magising ang pasyente. Kailangan niya ng sapat na pahinga. Noted po, Doc. Sige, mauna na ako. Ay, siya nga pala. Ganda ng jeans niyo ha. Ang gagwapo at ganda ng anak niyo ni Ma'am, sir. Puri ng doktor sa kanila. Maraming salamat, Doc. Ani niya. Ngumiti lang ang doktor at nagpaalam na. Hindi muna siya pumasok sa loob at umupo lang sa waiting area. Nagyuko siya ng ulo at pilit kinakalma ang sarili. Hindi pa rin niya ma-process ang nangyari ngayong araw. Nakilala niyang 3 anak na hindi niya alam na meron pala siya at nakita niya ulit ang babaeng pinakamamahal niya. Okay lang po ba kayo? Nag-aalalang boses ni May ang nagpaangat sa kanya. Alika, upo ka rito. Anyaya niya. Alam mo po, akala ko ang isang pamilya ay binubuo lang ng ina at mga anak. Nililito nga ako kung paano ginawang ng inang mga anak ng mag-isa lang eh. Pero pinaliwanag ni Mama sa akin na ama, ina, at mga anak ang bumubuo ng isang pamilya. Kaya naman nagtatanong ako, kung ganon, nasaan ang ama namin? Ani May na bagyang pumiyok ang boses. Wala ring binanggit si Mama tungkol sa'yo. Kung hindi ko pa nakitang litrato niyo at hindi nagtanong, hindi ko malalaman kung sino ang papa namin. Nagbarang lalamunan niya dahil sa sinasabi ng anak. Iniwan mo ba kami, Papa? Tanong nito na may luhas sa mga mata. Wala siyang nagawa kundi umiling dahil nagbabarang lalamunan niya. Nawala sa akin ang mama ninyo. Wala akong alam tungkol sa inyo. Kung ganon, bakit hindi mo hinanap si Mama? Bakit hindi mo kami hinanap? Bakit mo kami hinayang mamuhay ng isang kahig isang tuka? Kung hindi pa kami naghanap sa'yo, hindi tayo magkikita. Tapos ayaw niyo pang maniwala sa amin. Hinila niyang anak at niyakap ng sobrang higpit. Patawarin mo ako, anak. Maniwala ka. Hinanap ko ang mama mo. Sinubukan ko, anak. Kung alam ko lang, hindi ko kayo hahayaang maghirap. Nagkasakit si Mama. Nagkasakit siya dahil mag-isa niya kaming tinataguyod. Nagtitinda siya sa palengke tuwing umaga. Tapos naglalabada sa gabi. Kaya niyo bang isipin yun, Papa? Mas nakumpirma lang na si Cleophie ang nakita niya sa palengke. Nga lang ay hindi niya nakinilala pa dahil sa ex-girlfriend niyang napakasilosa. Patawarin mo ako, anak. Pangako, babawi si Papa. Babawi ako, anak. Bigyan niyo lang ako ng pagkakataon. Aniya at mas hinigpitan pa ang yakap dito. Aasa po ako dyan, Papa. Pero mukhang mahihirapan ka kay June at July. Nagtanim yata sila ng sama ng loob sa'yo. Ngayon ay natatawa na ito. Gagawin ko ang lahat para mapatawad nila ako. Huwag kang mag-alala, Papa. Nasa likod mo lang ako. Salamat, anak. Maraming salamat. Pagkatapos ng pag-uusap nila, ay inayin niya itong bumili ng pagkain dahil baka nagugutom ng mga ito, pati ng 2 lalaki. Here you go. Ani August at inabutan ng pagkain si July. No thanks. Kukuha na lang ako kapag nagugutom na ako. Ani to nang hindi man ang sumusulyap sa kanya. How about you, June? I'm not hungry yet. Maikling ani to. Nang sumulyap siya kay May, ay nagkipit balikat ito sa kanya. Parang sinasabing mahirap talaga. Kinabukasan
ay nakalabas rin naman si Cleophas sa ospital dahil bumalik na sa normal ang paghinga niya. Nagulat pa siya nang si August na nagbayad ng bayarin at bumili ng mga gamot na iinumin niya. Babayaran kita kapag nagkapera na ako, August. Ani yan ang nasa biyahe na sila. Huwag ka mag-alala, Cleophas. Hindi ako naniningil. Bayad ito sa 8 taong pagkakautang ko sa'yo, kung alam mong ibig kong sabihin. Hindi nakakibo si Cleophas dahil alam niya ang ibig sabihin nito. Ang 8 taon na utang na pagtataguyod sa mga anak nila. Teka, hindi ito ang daan papuntang bahay namin Aniya, nang mapansin na iba ng dinadaanan ng lalaki. Hindi mo na kayo uuwi sa inyo. Mananatili kayo sa kondo ko. Kondo? At bakit naman? Dahil bawal ka pa sa marikabok na lugar at hindi safe ang paligid. Mabuti na sa kondo ko dahil mababantayan at maaalagaan ko kayo. Plus, safe pa doon. Bakit mo to ginagawa, August? Dahil ito ang tama, Cleophas. May mga anak tayo. Dapat ay isang buong pamilya tayo at ang pamilya ay hindi nag-iiwanan. Alam mong hindi tayo pamilya. Huwag mo kong simulan, Cleophas. Dahil pilit kong kinakalimutan ang katotohanang itinago mong mga bata sa akin. Mas pinangingibabaw kong isipin na marami akong pagkukulang sa inyo at narito ako para punan yun. Babawi ako at huwag mo naman sana akong pagkaitan ng karapatan at pagkakataon. Ilang minutong katahimikan ang namayani sa kanila. Nang makarating sa kondo, ay magkahawak kamay silang pumasok habang ang mga bata ay nakasunod lamang sa kanila. Anong gagawin namin? Wala kaming dalang gamit, August. Don't worry. My secretary already took care of it. Nasa kwarto na ng mga batang mga gamit nila. Nasa kwarto na rin natin ang mga gamit mo. Natin? Share tayo ng room? Yes, why not? Just like the old days. Hindi tayo naghihiwalay. That was old days, August. So what? Pwede naman nating ibalik, hindi ba? Mas masaya nga ngayon dahil may mga supling na tayo. Hindi na lamang siya kumipo sa sinabi ng lalaki. Okay lang naman din sa kanya yun. Tada! Welcome to your new home. Ani August nang mabuksan ng kondo. Ang ganda rito, Papa. Gusto ko na po rito. Si May na excited na nagtatalon sa sofa. Mas gusto ko pa rin sa bahay. Mas komportable ako manood ng cartoons doon. Don't worry, baby. Pwede ka pa rin manood ng cartoons dito. Mas magiging komportable ka pa dahil malambot ang upuan. Pwede ka rin maglaro ng Xbox kapag nainip ka. Nasa ng kwarto. Gusto ko na magpahinga. Bagot na ani July na hindi nakinig sa ama. July, si Tani Cleophas. Bakit, Ma? Hindi pa ako pwedeng magpahinga? Of course, you can. Halika, samahan kita. Singit ni August sa usapan. No thanks. Ituro mo lang at mag-isa akong pupunta doon. July, naputo lang sasabihin sana ni Cleophas nang hawakan ni August ang braso niya. Shh, hayaan mo na muna siya. Nag-a-adjust pa siya sa presensya ko. Pigil nito sa kanya. Diretso ka lang sa hallway na to tapos yung nasa dulong kwarto ang magiging kwarto ninyo. Okay. Maikling anito at umalis. That was rude. Hindi ko hahayaang konsintihin mo mga bata ng ganyan, August. Pinalaki ko silang magalang at mabait. Shh. Kung tutuusin nga, mabait at magalang pa sila dahil sa pakikipag-usap sa akin pagkatapos ng nagawa ko. Anong ibig mong sabihin? May kinalaman ba ito sa nakaraan? No. Sasabihin ko sa'yo mamaya. But for now, magpahinga ka muna at hayaan mo akong ipaganda kayo ng makakain. Aniya at tinulak papasok sa kwarto si Cleophas. August, pwede bang sabihin mo na ngayon? Hindi ako mapakali kakaisip kung bakit ganun ang ugali ng mga anak ko. Shh, rest. Ani August at hinalikan ng noon niya. Hindi nakagalaw si Cleophas nang dahan-dahan siyang inhiga ng lalaki. Mamaya na tayo mag-usap. Magpahinga ka na muna. Close your eyes. Kaya ayun nga ang ginawa niya. Nagising na lamang siya nang may maramdamang dumampi sa labi niya. Totoo palang nakakagising ang halik. Akala ko pa naman sa mga fairy tales lamang yun. Nakangising ani August. Good evening, beautiful. Dinner is ready. I'm sure kumakalam ng sikmura mo dahil masyadong naging mahimbing ang tulog mo at hindi ka na nakapag-lunch. Tama ka. Gutom na nga ako. At, nakakaumiba ako ng masarap na pagkain. Ani at bumangon. Nagtungo siya sa kusina at nakitang naroon sa dining table ang mga bata at madyagang naghihintay sa kanya.
Sabay-sabay naman siyang binati ng kanyang mga anak. Good evening mga anak. Anong meron? Magpa-fiesta ba? Bakit ang dami naman natang nakahain? Gulat na bulalas niya nang makitang nakahain sa lamesa. Anong meron, August? Baling niya dito. Naggulat na lamang siya nang yapusin siya nito galing sa likod. Today, we celebrate our family. Malambing na nito at aaminin niyang para siyang teenager na kinikilig. Tumili naman si May at ito lamang ang tanging tumili dahil seryoso ang dalawang lalaki na parabang hindi ito natutuwa. Shall we eat? Ani August at ginaya siya paupo. Ilang sandali pa ay masagana na silang kumakain. How's the food? Papasa na ba sa inyo? Tanong ni August. Siyempre naman Papa, 100% pasado po. Mas masarap pa nga to sa luto ni Mami. Ani May na kinabusangot ni Cleophie. Pagpasensya niyo na ang mama ninyo. Hindi naman talaga yung marunong magluto eh. Kung hindi ko ngayon tinuruan, ay tiyak ko lang alam niya sa kusina. Ani August na ikinatawa ng lahat. Pagkatapos maghapunan, ay nagsitulog ng mga bata, habang si August at Cleophie naman ay nag-uusap. Paano mo ba kami nahanap ng mga bata? Mali yan. Ang totoo, ay mga batang nakahanap sa akin. Hindi ko alam. Basta na lang silang sumulpot sa opisina ko eh. Talaga? Kung silang naghanap sa'yo, bakit ang gaspang napakikitungo ni June at July sa'yo? Mahabang storya. Nagtanim sila ng galit sa akin dahil matagal pa bago ko naniwalang anak ko sila. I've said so many words na kinagalit nila. Kaya ngayon ay dobleng pagbawi ko. Bakit naman kasi hindi mo sila pinaniwalaan? Paano hindi ka maniniwala? I-carbon copy mo ang mga yun. Masyadong matigas ang puso ko, Cleophie. Naging matigas nung iwan mo ako. Tell me, bakit mo nga ba ginawa yun? Mahal kita, Cleophie. At sa loob ng mahigit 9 na taon, ay hindi ko pa rin mahanap ang sagot kung bakit bigla mo akong iniwan. What went wrong, Cleophie? Masyado akong bata noon, August. Hindi ako sigurado sa mga desisyon ko sa buhay. Urong-sulong. At mas lalo pa akong nalito nang mawala ang mga magulang ko. Isama pa na nalaman kong buntis ako. Hindi ko alam ang gagawin ko noon, August. Kaya nagpakalayo-layo ako. Oh, Cleophie, sana'y sinabihan mo ko. Mahal na mahal kita at hindi kita pababayaan. Pero tapos na yun, August. At pwede na tayong magsimula ulit, diba? Hindi ba? Ha? Paano yung girlfriend mo? Yung kasama mo sa palengke? Akala ko hindi mo ko napansin sa palengke. Hindi ka nga nakinig sa tawag ko eh. But anyway, wala na kami ng babaeng yun. Noong araw sa palengke, noon mismo ako nakipagkala sa kanya. Ayoko naman talaga sa kanya eh. Pero para sa business, sinikmura ko. Walang nagawa si Cleophie kundi ang tumango. So, pwede ba tayong magsimula ulit? Walang problema sa akin. Hindi naman ako tumigil sa pagmamahal sa iyo eh. Kahit kailan nga hindi kita nakalimutan. And I feel the same way, Cleophie. Walang araw na hindi ka sumasagi sa isip ko. I missed you so much. Anito at niyakap siya. Kontentong sumiksik naman si Cleophie sa bisig nito. So, sinong gusto mag-outing? Ani August isang umaga habang kumakain sila. Me! Excited na Ani May. Me too! Si June naman. June! Si Tani July at siniko ang kanyang kapatid. Aw! Bakit? Reklamo ni June at pinandilata naman ito ng mata ni July kaya tumahimik. So, ikaw July, gusto mo ba ng outing? Tanong niya sa anak. Okay lang. Tipid na sagot nito. Tumayo at nilagay ang pinggan sa lababo. Ilang minutong katahimikan ang namayani sa kanila. Yay! Mag-outing tayo! Masayang ani Cleophie at ngiti-ngiti naman ang mga bata. Pagkatapos kumain, ay nagpresenta siyang maghugas ng pinggan. Napatili naman siya nang may umapos sa kanya mula sa likuran. Namiss ko maglambing sa'yo, kagaya ng ginagawa ko noon. Bulong ni August mula sa likuran. Ikaw lang pala. Muntik na ako makabasag. Ginulat mo ko eh. Ani at humarap dito. Ang baby mo pa rin hanggang ngayon. Ani at nilagyan ng bula ang ilong nito. Tumawa siya nang makitang itsura ng lalaki. Ang cute mo. Bagay sa iyo yan, baby boy. Tawa niya. Ganun na. Nang kumuha ng bula si August, ay lumayo ka agad si Cleophie. Hindi ka makakaganti.
Talaga lang. Aniya at nakabulan sila sa kusina. Malakas na napatili si Cleofe nang mahuli siya nito. Sabay niya push siya ng mahigpit. Eee! Narinig nilang tudjuan ni May at June. Gusto niyong sumali? Nakangiting ani August sa mga bata. No, 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 no. Anang mga ito at nagsitakbuhan. Takot palang mga yun eh. Kansyaw ng lalaki. Naging banayad ang pamumuhay nila. Nagmistulang isang masayang pamilya sa mga dumaan na araw. Mama, tingnan mo oh. Sigaw ni May habang naliligo sila sa dagat. Ngayon ay nasa Boracay sila. Bakit? Mama, ano to? Tanong ni May at tinurong isang starfish. Yan, starfish yan. That can't harm. Kaya wag mo silang pakikialaman, okay? Okay, ma. Hey, 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 it's lunchtime. Ani August mula sa cottage. Tapos itong maghanda ng tanghalian. Halina kayo mga anak, kakain na tayo. Aniya at nauna nagmaglakad palapit kay August. Sinalubong naman siya nito ng towel. Ang ganda mo. Bulong nito na nagpakilig sa kanya. Bolero. I'm not. Come, let's eat at nang makainom ka na ng gamot. Anito, ito talagang nagpapaalala sa kanya na uminom ng gamot. Pa, nakakita po ako ng starfish. Ang ganda-ganda. Masayang balita ni May. Kasing ganda ng mama mo, hindi ba? Ani August, kaya tinampal niyang braso nito. Puro ka talaga biro. Sige na, kumain na tayo. How about you, July? Ano nakita mo? Nothing. Nagsimi lang talaga ako, wala akong nakita. Oh, mamaya mag-jetski tayo para ma-explore mo ang malawak na dagat. Okay ba sa'yo? Mukhang masaya yan. I wanna try. Nakangiting ani July, ngunit binalik ka agad sa pagiging seryosong mukha. Kaya nang maghapon ay nag-jetski nga ang mag-ama. Kitang-kita ni Cleofe sa malayo ang tuwa ng kanyang anak. Napaisip tuloy siya na baka dahil doon ay magkaayos na ang dalawa. Ang saya po nun. Gusto ko pang subukan ulit sa susunod. Ani July nang makabalik. Marami tayong panahon. Isang linggo tayong mananatili rito kaya gagawin natin yun ulit. Ani August at inakbayan ng anak. Napangiti si Cleofe nang umiti si July sa ama. Mukhang nagkakamabutihan na kayo ah. Bulong niya sa lalaki. Thanks to jetski. Ani to at kumindat. Ang mga sumunod na araw ay pawang napakasaya para sa kanila. Sinulit talaga nila ang bawat oras ng 1 week outing nila. Uuwi na tayo bukas. Paniguradong mamimiss ko ang lugar na to. Ani May nang mapag-isa sila sa kwarto. Huwag kang mag-alala. Mapapakiusapan naman natin ng papa mo na bumalik ulit dito eh. Oo nga naman. Come mama, let's take a walk by the beach. Magandang sunset ngayon. Ani to at biglang nagpunta sa closet. Kumuha ito ng white dress. Isuotin mo to mama. Ha? Para saan? Maglalakad lang naman tayo, hindi ba? Oo, pero magmamaladyosa ka kapag sinuot mo to. Bagay na bagay to sa'yo mama. Bilisan mo na ma, time is running. Itinulak pa siya nito papasok sa walk-in closet. Okay. Ani at nagmadaling magbihis. Now it's time for your hair. Kailangan pa ba talaga yan? Yes po. There you go. Ang ganda-ganda mo po. Puri ng anak sa kanya. Tiningnan na ang sarili sa salamin at in fairness, maganda nga siya. Come on mama, halika na po. Baka hindi na natin maabutan ng pagbaba ng araw. Hinila siya ng anak sa dagat. Habang naglalakad, ay may napansin siya sa buhangin. Mga pulang rosas. Ano to? Bakit may mga rosas dito? Yan ba mama? Baka may nag-shooting dito kanina at hindi pa nalinisan. Bakit dito tayo dumadaan? Mas romantic kasi. Hagik-hik nito. Nasaan nga palang papat mga kapatid mo? Nagkibit-balikat lang si May at hindi na sumagot. Ilang hakbang pang nagagawa niya nang matanaw si August sa unahan. Katabi nito ang dalawang bata sa magkabilaang gilid. Anong ginagawa nila doon? Tanong niya kay May. Let's find out! Ani May at hinawakan ng kamay niya. Sinalubong siya ni June at July at ito naman ang humawak sa magkabilang kamay niya. Anong pakulo to? Naiiyak na Aniya. Masakit man para sa amin mama, but we have to let you go. Pagdradrama ni July. Pagdating sa harap ni August, ay binitawan siya ng mga anak at nagpunta sa likod ng lalaki.
Nung una kitang makilala, ang bata mo pa noon. You were only 19 years old, but you were so beautiful, matured, and smart that I can help myself from falling for you. Ang truth is, sinubukan kong pigilan ang sarili ko. Pero hindi yun sapat dahil minahal na kagad kita. Ani August na mas nagpaiyak sa kanya. Bakit mo sinasabi to? Ngunit hindi yun pinakinggan ni August. I had a taste of heaven nang maging tayo. Pero nung umalis kayo, naging impyerno naman ang buhay ko. Hindi ko alam kung anong nangyari, kung bakit ka umalis, at kung bakit mo ko iniwan. Ang tanging sigurado lang ako ay dinala mo ang puso ko nung umalis ka. At nung nakita kita ulit, hindi ko alam ang mararamdaman ko. Isama pa na nalaman kong may 3 anak tayo. Hindi mo alam kung gaano kasaya ako at kung gaano ako nasaktan. Nasaktan ako dahil sa pagkukulang ko. Nasaktan ako dahil sa pinagdaanan niyo habang wala ako. No, August. Hindi mo alam. You don't have to be sorry. Dahil ako ang may Ako munang magsasalita. Ani to at nilagay ang hintuturo sa labi niya. Kaya nangako ako sa sarili ko na babawi ako sa inyo. Pupunan ko lahat ng pagkukulang ko at gagawin ko ang lahat para matanggap niyo ako. Kaya Cleofe Rojas, maaari mo bang ibigay sa akin ang pahintulot na bumawi sa inyo at makasama kayo habang buhay? Nang unti-unti itong lumuhod ay natutup niya ang kanyang bibig. Gusto ko maging parte ng buhay niyo, legally. Gusto ko maging opisyal na pamilya na tayo. At higit sa lahat, gusto ko matupad ang noon ko pang pinangarap. Ang maging akin ka, officially. Ang maging asawa at pagsilbihan ka. August, tanging nasabi niya dahil sa gulat. Ang mga luha niya nag-uunahan sa pagbuhos. Will you marry me, Cleofe Rojas? Ani to, isang pinakadamdaming tono. Say yes, Mama! Uwi ka ng mga bata. Of course, August. Papakasal ako sa'yo. Yes, yes, yes. Ani at hinila ito patayo. Pumikit kayo mga bata. Ani sa mga anak at hinalikan ng buong puso si August. I love you. Mahal kita. Mahal na mahal. Mas mahal kita. Anang lalaki at hinalikan siya. No, mas mahal kita. Mahal natin ang isa't isa. Ani to at nagsalo na naman sila sa matamis na halik. Nakalimutan na nilang may mga bata sa kanilang tabi. Tapos na ba? Ani June na kinatawa nila. Sige na, pwede nyo nang buksan ang mga mata ninyo. Ani Cleofe. Nagsitakbuhan naman ang mga bata palapit sa kanila at yumakap. Sa wakas, magiging isang buong pamilya na tayo. Sigaw ni July. Approve na ba sa'yo si Papa? Pabirong tanong niya. Opo, mabait naman po pala siya at saka pareha kaming gwapo. Ani to na kinatawa nila. Doon na lang nila napansin ang mga flash ng camera sa paligid. Oh shit, bulang ni August. Nag-hire ka ba ng photographer? Hindi, baka mga media yan. Tara, balik na tayo sa loob. Ani August at inakay silang mag-iina. Tiyak na nagkalat na sa internet ang mga litrato ngayon, August. Ayaw niyo ba ng ganon? Kung akong tatanungin, ayos lang sa akin. Mabuti nga't malaman ng buong mundo na asawa kita. Ano ka ba? Hindi naman ako nag-aalala sa amin eh. Ang inaalala ko'y ikaw at ang reputasyon mo. Hindi kaya ito makaapekto? Hindi, Cleofe. Walang mawawala sa akin. Bagkus, ay may naidagdag pa na blessings. Kayo yun. Kaya ko mabuhay ng wala ang lahat. Wag lang kayo. Ang corny mo talaga. Nagmamahal lang. Ani to at niyakap siya. Ma, pa, paawat man po kayo. Kanina pa yan eh. Saway ng mga bata sa kanila. Nagkatitigan silang dalawa at natawa. Kinabukasan ay umuwi na sila. Pagdating sa kondo ay nakatulog kaagad ang mga bata dahil sa pagod. Pupunta nga pala ako sa opisina ngayon. Sasaglit lang ako at babalik din kaagad. Ang buti naman naisip mo pang kumpanya mo. Akala ko dito ka nilang palagi sa amin eh. Napapabayaan mo ng kumpanya mo. Ngayon lang naman eh. Bawal bang maglaan ng oras para sa pamilya? Wala akong sinabi. Sige na, umalis ka na. At nang maaga ka makauwi. Pagtataboy niya sa lalaki. Para mo naman akong pinagtatabuyan. Ano, sweet ka lang ba sa akin kapag nasa harap tayo ng mga bata? Kunwari nagtatampong ani to. Sus, ang OA talaga ang namulag na to. Siyempre maaga kitang pinapaalis
para madali kang makabalik kasi mamimiss kita. Ani at yumakap dito. Ayun naman pala eh. Sige, dito lang kayo ah. Babalik ako agad. Mag-iingat ka. Pagdating ni August sa kumpanya, ay binati kagad siya ng mga empleyado. Naninibago siya sa kumpanya dahil isang linggo rin siyang nawala. Sir, nandito na po pala kayo. Wala na pong naiwang paperwork sa table niyo maliban sa mga kailangan pirmahan. I've already took care of everything, sir. Thank you so much. Maaasahan ko talaga. Asahan mo ang increase sa salary mo ah. Ani at nagtuloy sa opisina. Kasalukuyan siya nagpipirma ng mga papeles nang may pumasok. Nagulat siya nang makita si Lee, ang ex-girlfriend niya. Ano yung nakita ko sa internet, August? Was it true? Engaged ka na? At may 3 anak ka? Hindi ka nagkakamali, Lee. Paano? Paanong may anak ka na? At sinong babaeng yun? It's none of your business. It is my business. Dahil boyfriend kita. At hindi ko masisikmurang niloloko mo ako. Correction. Ex-boyfriend. Matagal na tayong tapos, Lee. Tapos? Alam mo naman kahit na pumayag ako mag-break tayo, ay babalik pa rin ako sa'yo, hindi ba? I'm sorry. Pero wala ka nang babalikan, Lee. Pamilyadong tao ko at ikakasal na ako sa babaeng pinakamamahal ko. Then, what about me? What about you? That's none of my business. Try figuring out what would you do with your life. I'm out with yours and you're out with mine. Simple. You've got to be kidding me, August. Akin ka. Walang ibang magmamay-ari sa'yo kundi ako lang. I was never yours, Lee. I have always been Cleophas. Siya lang ang babaeng nagmamay-ari sa akin dahil siya lang ang tanging minahal ko. Noon, ngayon, at kailanman. Bullshit. Kung hindi magiging tayo, ay hindi rin magiging kayo. If I can't destroy you, then I will destroy her. You'll see, August. Subukan muli at sisiguraduhin kung gagapang ka sa putik. Tandaan mo yan. The hell I care. Anito at nagmarcha palabas. Napahilot na lamang si August sa sentido. Mahirap talaga makipag-usap sa mga taong may sakit sa pag-iisip. Nagtaka pa si Cleophas nang umuwing pagod si August. Oh, ayos ka lang ba? Para kang dinaganan ng mundo ah. Napagod lang ako. Marami akong pinirmahan sa opisina eh. Nangali ang leeg ko. Halika, masahiin natin. Ani at giniyang lalaki pa upo. Tinawag rin niya ang mga bata at pinamasahe ang paa ng lalaki. Kung ganito ba naman laging uuwian ko, ay gusto ko na lang araw-araw mapagod. Ani August at pinikit ang mga mata. Ang sarap sa pakiramdam ng masahe ni Cleophas sa batok niya at masahe naman ng mga bata sa paa niya. No, Papa. Hindi madaling magbasahe ng paa mo ah. Triple ito ng paa namin si sobrang laki. Reklamo ni May. Tumawa naman sila ni August. I'm sorry anak. Anito at tinawanan lang ni May. Kinabukasan ay balik opisina na naman si August. Kaya si Cleophas at ang mga bata lang naiwan sa kondo. Ang akala niya ay bumalik si August nang may kumatok sa pinto. Ngunit pagbukas niya ay nakita niyang babaeng kasama ni August doon sa palengke. You? Gulat na bolalas nito nang makita siya. Ikaw ang pinalit ni August sa akin? A market vendor? What a downgrade. Pasensya na miss, pero wala akong oras para makipag-away sa'yo. Oh, yes you have. Anito tinulak ang pinto at pumasok sa loob. So, how does it feel na nakatira sa isang komportabling kondo? Anito sa naiinsultong inis. Tumaas yata lahat ng dugo ni Cleophas kaya sinagot niya ito. Masarap sa pakiramdam, lalo na't ito naman talaga ang buhay na nararapat sa amin ng mga anak ko. Maginhawang buhay kasamang ama nila na mahal ako. You gold digger! Anito at nang akmang sasampalin siya nito, ay sinalag niya ang kamay nito. Never lay your hands on me. Ayoko mang patulan ka, ay sinasagad mong pasensya ko. Bakit ka ba nanggugulo? Ang alam ko'y matagal na kayong tapos, kaya wala kaming kasalanan sa'yo dahil walang nangyaring cheating. Hindi ka ba makamove on? Ani at padabog na binitawan ng kamay nito. Natahimik naman ang babae. Hindi ko gusto ng away. Nananahimik at masaya kaming namumuhay ng mga anak ko. Pero kapag nagpatuloy ka pa sa panggugulo, ay hindi ko na lamang gagawin ko. Huwag mo akong susubukan dahil hindi akong tipo ng babae na mananahimik na lang. Ngayon,
Kung hindi naman importanteng ipinunta mo dito, ay makakaalis ka na. At huwag ka nang babalik pa para mong gulo. Hindi na nakapagsalita ang babae at nagmarcha na palabas. Anong ingay yun, Mama? Nagulat na ani July sa pagbalya ng pinto. Wala yun anak. Hangin lang. Nang makauwi si August, ay ikinwento niya rito ang tungkol sa pagpunta doon ng ex-girlfriend nito. What? May ginawa ba siya sa'yo? Are you alright? Wala naman siyang ginawa. We just talk. Pagkatapos ay umalis na lang siyang walang pasabi. Titigil na kaya siya? Hindi sumagot ang lalaki. Susubukan mo siyang kausapin, August. Maybe you should settle things with her. Ipaliwanag mo ang lahat. She needs to hear everything. Ang akala niya siguro ay kayo pa. Kaya hindi niya ine-expect to. I already talked to her. Siguro hahayaan ko na lamang siya. Let her believe what she wants to believe. Siguro mapapagod rin siya. Huwag na natin siyang isipin. Ang isipin na lang natin ay nalalapit nating kasal. Really, ha? Really? At al hindi ka pwedeng ma-stress, ay pinasikaso ko sa sekretarya ko. All you have to do is say how you want our wedding to be. What do you want? Beach or church wedding? Anything. Basta by saya ako ikakasal. Nakangiting ani Cleophie. Natatouch siya sa pagiging hands-on ni August. Of course, sa akin ka ikakasal. Sa akin lang. Kaya ng mga sumunod na araw, ay naging abala sila sa paghahanda para sa kanilang kasal. Gusto ni August na masunod lahat ng gusto niya, kaya ang mga opinyon niya ang pinaka-importante. At dumating na nga araw ng kasal nila. Beach wedding ang napili nila dahil sa beach rin nag-propose si August sa kanya. May tutol ba sa kasalang to? Aning pare at namayaning katahimikan. Kung wala ay... Father! Napalingon silang lahat kay Lee na nagsalita. Kinakabahan si Cleophie. Ngunit nang hawakan ni August ang kamay niya at ngumiti, ay napanatag siya. Actually, hindi naman talaga ako tututol. I just want to have this moment to say sorry. I'm sorry for trying to destroy your relationship. Now that you both are on the altar, I hope you're nothing but the best. That's all. You may continue, Father. Anito at umupo. Nagpatuloy ang seremonya at nang sabihin ng paring katagang, "You may now kiss the bride," ay masigarwang palakpakan ang pumuno sa pandinig niya. Kasabay niyon ay ang pagtatagpo ng kanilang mga labi para sa isang matamis na halik. Tapos na ba? Ani June na kinatawan nilang lahat. Patunay ang pagmamahalan ni August at Cleophie na ang pagkakalayo ay hindi hadlang, bagkus ay mas pinatitibay lang ng mahabang panahon ng pagkakalayo ang pagmamahalan. Hindi sila tumigil sa pagmamahal sa isa't isa habang magkalayo sila. At ngayong nagbalik sila sa piling ng isa't isa, kasamang 3 pinakamalaking biyaya sa kanila, ay hindi na sila magkakahiwalay pa. Dito na po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Hanggang sa susunod pong muli. Daghan kayong salamat!